Habang po tayo naghihintay sa ating ay tayo po muna ay magbulay-bulay. Nagpa-parking lang po. Nagpa-parking. Hello. Ayan, mga kapatid, awitin po natin ang itinaas ako ng pag-ibig. Wow, sana all. Ngunit ang Panginoon sa aking pagtagpoy ay siya ang nag-ahon at umampon. Itinaas ng pag-ibig nang walang sumagip, di magkiling. Itinaas
Pinupuri kita, Yahweh, pagkat ako'y iyong iniligtas. Mga kaaway ko'y di mo hinayaang magmataas. Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing. At ako na may iyong pinagaling. Hininango mo ako mula sa libingan at mula sa hukay ako'y muli mong binuhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito o Diyos. Patuloy po Panginoon kami Amay lumalapit sa iyo sa umagang ito Panginoon. Lord, samahan mo kami Ama sa aming gawain na ito Panginoon upang magpuri po Panginoon. Lord, sa aming pananambahan na ito Ama ay patuloy po Panginoon na naway Panginoon maisantabi po namin Panginoon ang aming mga isipin sa buhay po Panginoon. At naway po Panginoon, samahan mo kami Ama ng iyong banal na Espiritu po Panginoon. Patuloy Panginoon na kami Ama ay lumalapit Panginoon. Inilalapit ko sa iyo Panginoon ang mga kapatiran po Panginoon na wala pa po Panginoon dito sa ngayon po Panginoon. Lord, saan man sila naroroon Panginoon, ingatan mo sila Ama sapagkat ikaw ang aming Diyos na aming sinasampalatayanan, na ikaw po Panginoon ang nagbibigay po Panginoon ng kaligtasan po Panginoon. Lord, anuman po Panginoon ang kanilang mga pinagkakabalahan sa ngayon Panginoon, ikaw po nawa Ama ang magbigay po Panginoon sa puso at isipan nila na ang araw na ito Ama ay araw ng pagbabalik papuri sa iyo po Panginoon. Lord, ganun din po Panginoon sa aming mga kapatid po Panginoon na may mga karamdaman Ama ay patuloy po Panginoon. Hinihiling po namin po Panginoon na bigyan mo sila Ama ng kagalingan po Panginoon mula sa kanilang mga karamdaman Panginoon. Hinihiling ko po Panginoon sa iyo Ama ang pinakamatamis po Panginoon na papuri at pasasalamat sa pangalan sa Jesus. Amen. Tayo po ay dadako po sa ating pag-aawitan. Tinatawagan ko po ang ating song leader na si kapatid na Ma'am Dorilyn. Kala ko Rodilyn ay Dorilyn pala. Ma'am Dorly. Yes po, isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Yes, tunay nga po Lord na narito po ang bawat isa upang magpuri at itaas ka po sa mga oras na ito. Pero bago po yan, tayo po muna ay magbabatian ng may ngiti at may galak po sa ating mga puso. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupurit pinapasalamatan po namin. Narito po ang bawat isa upang magpasalamat. Purihin ka sa Espiritu at sa katotohanan po sa umagang ito. Hayaan mo rin po Panginoon na magpasalamat
nagpapasalamat kami sa isang linggong nagdaan na iningatan. Ginabayan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa buhay at kalakasan, maging sa mga pagpapala, Panginoon, na patuloy niyo, Panginoon, na ibinibigay sa amin, Panginoon. Ianda niyo po, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, sa pagsamba po sa umagang ito. Kung may nakita po kayong karumihan, hayaan mo po, Panginoon, na magpasuri kami. Kung may pagkukulang man po Panginoon, kami pagkakamali, Panginoon, ay hinihingi po namin to, Panginoon, ng tawad sa iyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na nagre-remind din po sa amin na ituon namin ang aming isip sa mga bagay na nasa itaas at huwag po sa mga bagay na nasa lupang ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga salitang, Panginoon, na sabi mo nga po ay mamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Sa mga sa Panginoon ay ang banal na presensya mo po, Panginoon, siyang manguna, Panginoon, sa lahat ng iyong gagamitin, Panginoon, maging sa simula hanggang sa matapos po, Panginoon, ang pagsamba sa umaga ito. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinatas ko lamang po sa iyong dakilang pangalan na makapangyari sa lahat. In Jesus' name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Sabi mo nga po, Panginoon, sa mga awit 150 verse 6, purihin si Yahweh lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Yes po, purihin po natin ang ating Panginoon sa umaga ito. Kaya po, tayo pong lahat ay papalakpak po. Nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, sa presensya mo nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, Pastor, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman,
alay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y magtagumpay. Yahweh, Yahweh, ikaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, buhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Siya na ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen po. Patuloy po natin awitan ng ating Diyos sa buhay. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Mula ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indat ng paborito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Habang-habang ang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat papalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Habang-habang ang pag-ibig lampas lang, kami minahal mong lubos. Aming itatangat pangalan mo, Jesus. Yes, Lord, dati po kami nagkakatimpo. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Mula ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay, sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at sa papuri sa'yo. Habang-habang ang pag-ibig ang lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat papalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Habang-habang ang pag-ibig ang lampas langit, kami
sabay-sabay nagagalak, sasayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig ng lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalait, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig ng lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatangan pangalan mo, Jesus. Aming itatangan pangalan mo, Jesus. Aming itatangan pangalan mo, Jesus. Yes, Lord. Sabi mo nga po, Panginoon, sa mga talata ng unang mga Thessalonica 5, verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakipagkaisa kay Yesu Kristo. Amen po. Yes, Lord, tunay nga po, Lord, na ikaw ay mabuti. Ay, sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapang o may kukupli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay, sa sandigang matibay, ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapang o may kukupli, maging sa dilim ng gabi. Tuloy nga po yung sandigang matibay. Sandigang matibay, ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na pagkakataon, patunay na katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan,
sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Isang pa sa dalamhati, at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalagasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Yes, Lord, tunay nga po, Lord, na ikaw ay mabuti, ikaw po ay tapat. Ay mabuti, ikaw ay tapat. Yes, Lord, sa iyo po ang papuri sa umagang ito. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalagasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Yes, Lord, tunay nga po, Lord, na ikaw ay aming pupurihin, na ikaw ay aming sasambahin po, Panginoon. Walang hanggang
sa biyaya mo. Habang buhay nagpupuri sa iyo. Pupurin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Pupurin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurin ka sa awit, itataas ang aking itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Kadakilan mo hindi mapapantayan. Kadakilan mo hindi mapapantayan. Lord, sa'yo pong pinakamataas ng puri po sa mga ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa iyong kabutihan. Salamat pong muli sa iyong patuloy na buhay at kalakasan na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ngayon pong umaga, Panginoon, ikaw po ang aming pong patuloy na sinasamba, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Nawa po, dakilang Diyos, dalangin po namin sa inyo ang aming pong iglesia na kung saan yung mga kapastoran at mga kapatiran nawa po ay pag-isahin sa pamamagitan ng pag-ibig at pagkakaisa sa Panginoon na kung saan bilang lingkod po ninyo na makita po sa bawat isa sa amin na kami ay bunga ng iyong biyaya na patuloy niyo pong pagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ngayon pong umaga, dalangin po namin ang bawat isa po sa amin, yung mga kapasturan, yung mga kapatiran. Nawa po dakilang Diyos ay ikaw patuloy na maging patnubay po namin palagi, lalo na po sa oras na ito na aming pagsamba, na kung saan lagi po kami nakakarinig ng iyong mga salita. Ito po ay naway tuminmo sa aming mga puso. Kaya sa umaga pong ito, dalangin po namin na kami po ay maging karapat-dapat sa aming po pagsambang ito. Kaya sa oras pong ito ay lumalapit po kami sa inyo na may kapakumbabaan na kung saan, Panginoon, ay di po lingit sa inyo yung mga sinasabi namin, mga ginagawa o iniisip. Batid po ninyo na kami po ay nagkakasala
sa mga gawain pong ito. Kaya sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang lahat ng ito na kung saan ipatawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Kaya ngayon pong umaga ay dalangin rin po namin yung bawat isa po sa amin, yung mga kapatiran sa Kinagatan, sa Bumbo, sa Kaipita at sa Kinabugan po Panginoon. Nawa ay patuloy po namin ikaw ay masamba na mayroong palagi pa salamat at pagtitiwala po sa inyo Panginoon, na kung saan ay kami po ay magkasama-sama na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang harapan. Kaya sa oras pong ito, sa amin pong mga pinagdadaanan o karamdaman, mga pagsubok o mga iba pang bagay na nagpapahirap po sa aming kalooban, di po ligid sa inyo kung sino-sino po sa bawat sa amin. Dalangin ko po na ikaw ang patuloy na sumama sa bawat isa. Ikaw ang patuloy na magkaloob ng sapat na pangangailangan. Ganon din po Panginoon yung kalutasan ng mga problema, lalo tigit Panginoon yung kagalingan ng mga karamdaman. At sa pangangailangan, nawa po ay pagkaloob po, matanggap po namin ito na may kasapatan, bunga po ng iyong pagpapala sa bawat sa amin. Kaya sa oras po ito, sa amin po pakikinig ng iyong mga salita, dalangin po namin na ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan at ganoon din po yung karunungan sa amin po tagapagsalita ngayon. Pangunahan niyo po yung lingkod pong gagamitin ninyo sa amin na ang bawat salita po niya ay isang merong kapangyarihang magbago o malaman po namin yung mga mensahe niyo sa bawat sa amin, nakapupulutan po namin talaga ng aral. Kaya ang pagkakataon po na kami makapakinig, ito po ay biyaya niyo po sa bawat sa amin. Kaya ang lahat po ng mga pagkakataon na katulad na ito ay hindi po aksidente lamang, sapagkat ito po ay kami kapahintulutan ka upang malaman namin at maunawaan yung mga mensahe niyo po sa bawat sa amin. Kaya sa umaga pong ito, sa amin pong kabuuan ng aming gawain na ito, patuloy niyo po kami samahan ng iyong banal na presensya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, Pastor, maraming salamat. At ngayon po ay na-bless po ba tayo sa ating pag-aawitan? Amen. Ayan. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa ating pagpapasalamat sa Panginoon. At pakishare po sa atin mga sa ginawa po ng Panginoon sa buhay po natin. At alam kong may kinakatok na dyan. At mga kapatid, mayroon po tayo mga bangko na bakante po dito sa unahan. Pakiupuan lang po natin. Yan. Marami po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Sino po yung mauna? Mayroon pong prize na magmumula sa Panginoon, yung maunang tumayo. Nakangiti ka agad si ate ma'am. Ayan. Kasi, isang linggo daw siya hindi nakapunta, kaya yan. Para napatingin ako kay Ate Lay, sa Ate Ma'am kasi ginamit ni Kuya Levi. Good morning po mga kapatid. Happy Sunday po. Siyempre po, pinagpapasalamat ko po kay Lord kasi nga po, late na po ako. Pero sabi nga ni Lord, hindi ka para ma-late. Late up po kasi ako kasi anong oras po ako natulog. Kasi nga po, naglinis kami. Tapos, basta may ginawa lang po ako. Tapos po, pinagpapasalamat ko po kay Lord. Totoo naman po, kahit saan po tayo mapunta, gagamitin tayo ni Lord sa ibang tao. Kailan ba? Friday po ito. Sabi po, may estudyante po ako na di ko alam kung may pinagdadaanan po. Kasi nagkaklase po ako nung time na yun. Tapos nagpaalam, ma'am, magsi-CR lang po ako. Di pinayagan ko naman po, kasi magsi-CR daw. Siguro mga 10 minutes na, hindi pa bumabalik. Sabi ko, nasa kayong batang yun, ba't di pa bumabalik? Parang gusto ko nang puntahan sa CR, Sabi nung classmate,
Ma'am, pupuntahan ko po, may problema po yun. Siyempre ako parang naging advance mag-isip, baka kung anong gawin sa CR, baka kung anong mangyari. Bagamat grade 11 na to, sabi po nung, edi paglabas ko po ng pinto, nandun ako sa hallway. Pagbalik niya po, umiiyak na siya. Tapos pagbalik niya, bigla niya po akong niyakap, sabi ko. Kasi po hindi po ako sanay tumawag sa estudyante ng term na anak. Kasi yun po ang ginagamit ng mga maraming teacher kapag sa mga bata, sa mga... Parang hindi po kasi ako sanay dahil unang-una po na naman po akong anak, ano. Sabi ko, nung oras po na yun, sabi ko, bigla po niya kasi akong niyakap, tapos iyak siya ng iyak, wala talaga siyang tigil pag iyak. Sabi ko, huy, okay ka lang ba? Sabi ko ganun. Ma'am, sabi, hindi ko na po kaya, sabi ko. Sabi ko, ay kasi pinagtitinginan kami, nadun ako sa hallway, magkakalapit yung classroom, tapos andun kami sa gitna, tapos ang higpit ng yakap niya, tapos iyak lang po siya ng iyak. Sabi ko, sabi ko, okay lang, sabi ko, wala po kasi akong masabi, parang iniisip ko kung anong sasabihin ko sa kanya nung oras na yun. Hinayaan ko lang siyang umiyak. Tapos, sabi ko, niyaya ko siya sa loob ng classroom para doon kami mag-usap. Eh, nung oras po na yun, kasi may ako pinapapanood na video sa kanila na parte ng, ng discussion. Tapos, kinausap ko po siya, sabi niya, Ma'am, kasi po may mga bagay po na nahihirapan po ako na i-share sa magulang ko. Nahihirapan po akong sabihin sa magulang ko. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, so kanino ka nagsasabi? Meron ka bang kaibigan na pwede mong na pinagsasabihan mo ng mga problema mo? Wala po, ma'am. Parang kinikip na lang daw sa sarili niya yung mga bagay na yun. Sabi ko, alam mo ba, merong isang bagay na may isang tao, merong isang Lord. Sabi ko nga sa kanya, may ginamit akong term sa kanya. Sabi ko, naalala ko pa yung sinabi sa kanya, alam mo ba, hindi ka nag-iisa. Kasi andyan si Lord. Sabi ko, sabi ko, kilala mo ba si Jesus? Bigla tuloy ako napa-evangelize ng wala sa oras po. Sabi niya po, oo ma'am. Sabi ko, tapos nung oras po na yun, habang nag-uusap po kami, niyaya ko po siyang mag-pray. Sabi ko, basta ipikit mo lang ang mata mo. Sabi ko, in-invite ko po siyang mag-pray. Habang nagpe-pray po kami, sabi ko dun sa panalangin ko po na, Lord, kung ano man po ang problema ng batang ito, naniniwala po ako na nadyan po kayo para samahan siya, para i-comfort siya. Tapos, pagkatapos po ng prayer namin, sabi niya sa akin, bigla lang po akong natawa ko gano'ng kagaling si Lord po. Sabi po nung batang yun, Ma'am, gusto ko po na pong mag-church. Sabi ko, anak, gato ang gawin mo. Kung meron sa inyong malapit na church na sa tingin mo magiging mapupuntahan mo, go ka. Sabi kong gano'n. Kasi sabi po, kasi meron po kaming subject. Wala naman po kung ano sa kanila talaga. Meron po kaming, tawag ito, homeroom. Pero hindi ko po nagagamit yun sa paglilinis. Nagagamit ko po yun talaga. Nagpapasalamat po kasi may time kami para makapag-usap sa mga bagay about kay Lord. Sabi nga po ng mga estudyante ko, pagka nakikita ko, nagbe-bless po. Kaya sabi ko po dun sa batang yun, humanap ka, pagpe-pray kita na makahanap ka ng church na mapupuntahan mo. Kasi alam ko, iba po kasi ang depression ngayon, May mga bata po na okay sa panlabas. Pero deep inside po, ang puso ay mga parang wala nang lalapitan, parang mga sira po. Kaya po sabi ko, lagi ko pong panalangin sa batang yun. Lagi ko po siyang kinakausap, kinukumusta kung okay lang siya. Pati nga po parents papatawag na sa akin, sabi, Ma'am, salamat po. Sabi ko, ay hindi po kay Lord po tayo magpasalamat. Salamat po kasi ginibigyan po tayo ng karunungan ni Lord para makapag-share po ng salita niya sa ibang tao. Kasi nagiging po tayo, para nagiging way po or instrument para po, sabi nga nung bata, Ma'am, salamat kasi hindi na daw siya masyado nag-iisip. Sabi ko kasi sa kanya, ipagkatiwala mo kay Lord yung mga bagay. Although galing naman po siya sa, galing po siya sa private school na, born again. Pero hindi ko alam kung mukhang talagang depressed lang siya talaga sa buhay. Kasi nga daw po, pag sobrang bigat na, parang hindi daw niya alam kung paano i-handle ang problema. Kaya ang ginagawa nilang talaga ay umiyak ng umiyak. Which is, nung chinek ko po sa Google, may mga ganun palang klase ng depression na may mga bagay na iiyak mo lang talaga. Pero sabi ko nga dun sa batang yun,
walang may problema man pero alam kong may Diyos tayo sa buhay. Yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya salamat po kay Lord kasi kahit saan po pala tayo pumunta, may mga bagay na gagawin po siya sa buhay natin para ipaalala rin sa atin na, anak, ikaw din, kailangan mong bumalik, lumapit sa akin sa araw-araw ng iyong buhay. Sa Diyos po ang papuri. Amen po. Maraming salamat po sapagkat ay hindi lang po siya teacher, ginagamit din po siya ng Panginoon po para mag-share ng kabutihan ng Panginoon. Ayan po. Sino pa po ang susunod? Ayan, si Kuya JJ. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pang-araw-araw ng buhay, sa pagpapala, biyayang binibigay po sa amin. Siyempre, lalang-lalo na sa baby namin. Ang hirap po pala pagka yung anak po yung may sakit po, no? Napakahirap kasi ako, isang tatay na nahirapan po ako sa baby namin. Masigla na naman po siya, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi niya pinapabayaan ng baby namin. Patuloy na kalakasan na binibigay sa kanya. Ang inaano lang po namin sa kanya kasi gustong-gusto po niya dumede kaso pag dumedede po siya yung parang umaano po siya, napipigil po siya ng plema. Yun, parang umiiyak po siya, parang inuubo po siya pag dumedede kaya sabi ko nga sa asawa ko kanina, anong decision natin? Kanina nga po ganun. Kasi ubo po siya ng ubo. Inaano ko asawa ko na anong decision natin? Gusto mo ba dalhin ulit natin sa ospital? Papacheck up natin sa pedya. Sabi niya, sige, na lang muna natin, tignan na lang muna natin kasi masigla naman po yung baby namin. Ayun, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi patuloy niyang binibigyan ng kalakasan ng baby namin. Kahit na may sakit siya sa puso, di siya pinapabayaan ni God. Yun lang po. Maraming salamat din po sa kanya, sa mga pagpapala, biyayang binibigay po sa amin, sa mga kalakasan sa pamilya namin, sa mga tatay, sa mga nanay, mga tatay June, sa mga nanay Stella. Kahit na kinukulang kami sa financial minsan, nandiyan pa rin siya para sa amin na nagpo-provide para sa pamilya namin. Salamat din po sa mga kapatiran po na patuloy na pinagpe-pray po ang aming baby. Sobrang maraming salamat po sa inyo. Nandiyan kayo para sa baby namin. Yan po. Maraming salamat po sa Panginoon at patuloy na kagalingan ng baby. Maraming salamat po. Lagi po tatandaan na ang ating Panginoon ay hindi po himala. Talaga siya po ay nagpapagaling po talaga siya. Siya lang po talaga ang ating siya po yung ating tagapagligtas. Kaya lagi po natin tatandaan, lagi natin ay ipag-pray po ang anumang mga bagay na kagaya po ng karamdaman ng ating kapatid na si Aya. Lagi naman po natin siya ipinag-pray tuwing hindi lang po sa prayer warrior, hindi lang po sa prayer meeting. Lagi po siya na ipag-pray. Sana ay tulungan lang po natin ang bawat isa na ipag-pray natin si Aya, kanyang karamdaman. Next po, sino pa po? Sino po ang susunod na mag-share ng kabutihan ni Lord? Wow, Ma'am Papang! Good morning po sa atin lahat mga kapatid. Happy Sunday! Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa asawa ko na patuloy na ginagabayan niya araw-araw sa trabaho hanggang sa pag-uwi. And nagpapasalamat po ako sa buhay at kalakasan namin mag-asawa. And sana magpatuloy po ang kanyang biyaya sa amin mag-asawa and
good news, may magbabalik po sa ating bahay-sambahan for now. So, suspense ko muna po kayo. And, ayun, makakatabi na natin siya ulit. Finally. And, ayun, kinatok na po siya ni Lord. At, sa biyaya po talaga ni Lord, walang imposible. Talaga, ano po, sa blessing na dinadanas namin mag-asawa, although small and big things man yan, talagang kiniklaim namin sa work niya, sa business namin, sa opportunity na dumadating sa amin. Although, si baby wala pa, pero inaantay lang namin. Oh, parating na, nasa flight na. So, and then, masaya naman kami. And, ingatan lang po talaga yung asawa ko sa kanyang work. And hanggang sa pag-uwi niya, gabayan po siya sa biyahe. Although, alam ko naman yung situation niya. So, malululuin talaga siya. And, mahal na mahal ko po siya. Sana gabayan palagi siya ni Lord. And, bigyan pa po siya ng kalakasan. At layo po siya sa mga karamdaman. Agad ganun din po ako, although masigla na po ako than last year. Talagang hindi ko alam kung ano nangyari, pero sa biyaya ni Lord talaga, walang imposible sa Kanya kung pagagagaling ka talaga niya gamit ang mga doktor na mabubuti. And eto ngayon sa harapan nyo, malakas, maganda pa rin. Although, pumayat. Pumayat ng konti, pero kinakaya. So, ganun talaga ang buhay. Lahat ng bawal intake or take, bawal man yan, talagang bawal. So, wag na lang natin i-take ang lahat ng bawal para humaba ang ating buhay. At makasama ko po kayo ng matagal. Malay nyo, this year. This year, sana makapiling na natin tong suspense person na ito. And, sino kaya yun, Pero, makakatabi na natin siya sa susunod na linggo. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa kanyang buhay. Ayun, mahal, I love you so much. Ingatan ka sana ni Lord. And lagi kita pinagpipray sa work mo hanggang sa pag-uwi mo. Alam mo naman yan. Masaya naman tayo kahit wala pa tayong baby. So, sabi mo nga, hintayin natin yon. And mahal na mahal po kita. At sa parents ko naman, sana tumawag naman kayo. Hello, kamustahin niyo naman yung anak niyo. And then, sa mama at papa ko, Mapa, sana nasa mabuti kayong kalagayan, sana maging maayos sa inyong kalagayan. Although si mama ko po is PWD, so binabalitaan naman po ako ng mga kapatid ko. Ang pray ko lang sana sa mama ko is good health and long life, and mahal ko po silang dalawa na papa ko. And sa mga kapatid ko, sa mga hanap buhay nila, sana biyayaan pa po sila na maraming biyaya sa kanilang buhay lamang po, at maraming salamat, and happy Sunday sa ating lahat. Ayan po, maraming salamat po. Isa din po ako na mag-share din po sa inyo. Kasi nung isang gabi, ay tumawag po yung tiyuin namin sa Bangad, si Tio Doms, si Tio Doms kasi ay nakahiga na lang siya, pinapampers na lang siya. Nagkaroon po siya ng karamdaman, parang mas naging laman yung puti niyang dugo kaysa doon sa pula. Para ba tawag doon sa leukemia. Nagkaroon siya ng leukemia. Ngayon, ay tinubuan siya ng bukol din dito sa may ganito, sa loob, sa lalamunan. Kaya sa Merkulis, papasakan siya ng
para tingnan kung ano bang naging dahilan sa kung ano bang naging dahilan sa kanyang lalamunan, bakit siya tinubuhan siya ng ng bukol. Sabi ko sa kanya, Theodoms, manalig ka lang sa Panginoon. Sabi ko, manalig ka lang sa Panginoon kasi si Lord po talaga, yung mga doktor po, ginagamit lang po yan ni Lord bilang kasangkapan. Bilang kasangkapan kung saan ay pagalingin sila sa mga karamdaman. Katapos ay ang kauna-unahan po natin doon na si Lord po talaga, ginamit lang po sila. Sabi ko, ay ginamit kong halimbawa si Lolo Jose. Sabi ko, Teo, mayroon po akong kaibigan taga Novaliches. Stage 4 po kasi siya. Cancer po ang kanya naging sakit. Pero hindi siya nakakain, payat na payat siya, sabi ko sa kanya. Tapos ay ang sakit din po noon dito din po ako sa Maydila, tinubuan din siya ng ng bukol din, nagkaroon ng nana, katapos ay ayun niya. Nung nagpa-doktor, naging stage 4 na po ang kanyang cancer. Sabi ko, sa biyaya ng Lord at sa tulong ng kapatiran para ipag-pray po namin siya, sa tuwing po kami nagkakausap, lagi siya humingi ng prayer. Sa awa po ng Diyos, ngayon po ay malakas siya. Gumaling po siya sa kanyang karamdaman na cancer. Kahit pa po siya ay naging stage 4 po, ay wala pong imposible, sabi ko sa kanya. Tapos ay sabi ko, Tiyo, papayag ka ba na mag-pray muna tayo bago tayo hiwalay sa atin pag-uusap? Sabi niya, ay sige, susunod na lang ako sa iyo. Katapos yun nga, nag-pray po kami nung di ko alam kung Biyernes o Huwebes po yata ayun. Ayun, nag-pray po kami. Ayun. Tapos ay sabi niya sa akin, Libby, paano ba ako makakapunta dyan sa church ninyo kasi malayo? Ay sabi ko, kung saan po mas malapit po. Ayun nga, sabi ko sa kanya, mayroon po dyan bagong tayo sa may pila. Sige, sabi niya, kahit saan po yan, basta madadaanan daw ng tricycle. Sabi niya ganun. Sabi ko po, mayroon dyan bagong tayo sa pila. Sige, sa pag-uusap daw natin sa susunod, gusto ko yun ang ating pag-usapan. Sabi ko, salamat po sa Panginoon kasi kahit pala sa ganun mga bagay, kahit pala sa ganun na sitwasyon, ay si Lord po ay kumikilos para po sa nais ng tao o nais din ng Diyos na gamitin po tayo para sa pagbabago o para po sa kasi mas madalas po natin talaga yung mayroon mga karamdaman, mayroong mga problema, pero ang totoo po, hindi po tayo ang pagaan. Hindi po tayo ginagamit lang po tayo ng Panginoon para gamitin doon sa taong may mga karamdaman o mayroon mga problema. Kaya sa oras na ito, ang ating pong itinataas si Jesus Christ. Kaya lagi po natin tatandaan, anumang bagay na problema, anumang bagay na pagsubok sa ating buhay, si Lord po ang atin gabay at siya po ang papatnubay sa ating buhay. Ayan. At ngayon po mga kapatid, ay ihanda naman po natin ang ating mga puso at isipan sapagkat dadako na po tayo sa pinaka mahalaga po ng ating sa ating gawain, pinakamahalaga po sa ating gawain, yung makinig po ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating
kapatid na Arceli Chodoro. Pagbulay-bulayan po natin ang mga salita ng Diyos. Malakas naman po yung boses ko, hindi na po kailangan mag-mic. Hello. At mapapahina naman po doon. Mas maganda po gamitin po natin ang mic para pati sa labas natin Okay. Sige po. Ayan. Talagang ayaw pumayag eh. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Kumusta na po tayong lahat? Mabuti po ba? Ayan, amen. Salamat po, purihin po ang atin pong Diyos. At tayo po'y naniniwala mga kapatid na tayo po ay narito para po sa atin pong Panginoon, para po sa atin pong Lord. At tayo po ay naniniwala na every Sunday ay talagang yung pong pagsamba ay talagang hinihikayat po tayo ng Diyos na tayo po ay sumamba sa atin pong Panginoon. Ngayon, ang atin pong pag-aaralan po ngayon pong umaga ay matatagpuan po natin sa aklat po ng unang Pedro. Sabi po sa unang Pedro, sabi po rito sa unang Pedro 4:1-6. Ganito po yung sinasabi, mga kapatid. Yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos. At hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos, kahalayan, masamang pita ng laman, paglalasing, walang taro sa pagsasaya, mga pag-iinuman at karimarimarim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay. Nagtaka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya nilalait nila kayo, ngunit mananagot sila sa Diyos na hatol sa mga buhay at mga patay. Last po. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos, bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Okay. Purihin po ang pagkabasa ng atin pong banal na kasulatan. Okay, dito po sa atin pong pag-aaralan, mga kapatid, sa umagang ito ay, sabi po ay, meron po tayong sabi po dito sa verse 1 ng 2 Peter 4, panibagong buhay. Ano po? Tayo po mga Kristiyano ay nang tumanggap po tayo sa ating pong Panginoon, ibinigyan po tayo ng Diyos na isang panibagong buhay. Ano po? At ang panibagong buhay po na ito ay iisa lang po ang nilalayon ng ating pong Panginoon sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang naisin po ng ating pong Panginoon, ito po ang magiging topic po natin sa ngayon, na tayo pong mga Kristiyano ay kinakailangang mamuhay para sa Diyos. Ano po? Sabihin mo nga sa katabi mo, mamuhay tayo para sa Diyos. Yan. At yan po yung kalooban talaga ng Diyos sa buhay ng bawat naniniwala, nagtitiwala, sumasampalataya sa atin pong Panginoon. Ang tayo po ay mamuhay para sa Diyos. Pero sabi nga po ay bakit po naman kaya kinakailangan tayo ay dapat na mamuhay para sa Diyos? Ang Diyos ay mayroong tanging dahilan para sa atin kung bakit dapat po tayo ay mamuhay para sa Diyos. Ano po? Kung tayo man po ay nabubuhay tayo para sa Diyos sa ngayon. Sabi po dito,
Una po, sabi po rin sa Genesis 1:26, ano po ba ang sabi doon? Genesis 1:26, likain natin, ang Diyos po ay lumikha po noon ng tao. Ano po? Lumikha ang Diyos ng tao. Sabi po ng atin pong Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating larawan. So, ibig sabihin po, ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tayo mamuhay para sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang tanging may akda ng buhay ng tao. Ang unang tao na nilikha ng Diyos ay nagsimula po ito kay Adan. Kay Adan, ano po? At pagkatapos si Eva. Ayan. Si Eva po ay hinugot lang sa tadyang ni Adan. Yan po yung unang tao. So, yan po yung kauna-unahang dahilan kung bakit kinakailangan tayo ay mamuhay para sa Diyos. Kung walang Diyos, may tao kaya? May tao kaya kung walang Diyos? Kung walang Diyos, walang tao. Pero dahil may tao, mayroong Diyos na lumikha para po sa atin. At yan yung pinakamahalaga kung bakit dapat tayong mamuhay para sa Diyos. Maintindihan natin na kaya pala ako naging tao dahil sa Diyos. Siya yung may akda ng aking buhay. Kaya ako yung naging si ganito dahil sa Kanya. Kaya napakahalaga po na kinakailangan tayo ay mamuhay para sa Diyos. So nakakatuwa po na marami na pong iglesia sa ngayon na talagang ipinakikita yung kahalagahan ng paglikha ng Diyos sa tao. Na para po siya ay sambahin, para po siya ay papurihan, para po siya ay paglingkuran. Sapagkat ang paglikha ng Diyos sa tao, ito isa sa napakahalagang bagay na dapat nating malaman sa ating buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka pala para sa Diyos. Napakahalaga po natin para sa Diyos. Dahil sa Kanya po tayo nagmula. At yan po yung dahilan kung bakit kailangang mamuhay tayo para po sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Yan, amen. Pangalawa po, tayo ay, bakit po kinakailangan tayo mamuhay para sa Diyos? Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos na mayroon siyang layunin. Ano po? Na dapat po at napakahalaga na malaman natin na ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay ko, bakit ako Kanyang nilikha. Nilikha tayo ng Diyos para tayo ay maging kalarawan niya. Totoo ba? Totoo po ba? Ayan, nilikha tayo ng Diyos para maging kalarawan niya. Ano po ba yung larawan na sinasabi dito? Kamukha ni Lord? Ang pogi naman, ano? Ang pogi kasi si Lord talagang, sabi nga po ay talagang, kung titingnan natin yung katawang panlupa niya sa pamamagitan ni Kristo, talagang napakahusay na ginawa po ng ating Panginoon sa buhay po ng tao. Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. Ano po ba yung larawan na sinasabi po dito? Para tayo makapamuhay na para sa Diyos. Yung larawan na sabi nga po ay, kung ano ang Diyos ay gayon din po tayo. Ang Diyos ay larawan ng mayroong pong kabanalan. Kaya kinakailangan ang larawan na nilikha niya para sa atin ay upang tayo ay maging mga ano? Maging kalarawan niya. Ang larawan po niya yung mayroong pong kabanalan. Ayan. Yung pong kabanalan. At ang pangatlo po, sabi nga po ay, ito yung problema. Sabi po sa pantatlo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya naman, ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Ayan, kamatayan. Ang ibig sabihin po na ang naging sanhi po ng atin pong kasalanan ay yung pong atin pong paglayo sa Diyos. Tama po ba? Hindi po pala nanatili yung atin pong na tayo po ay mamuhay para sa Diyos kasi mayroong dahilan. At ang tao na rin po ang gumawa ng dahilan kung bakit ang tao po ay nalayo sa Diyos. Ang dahilan po ay sabi nga po ay dahil po sa kasalanan.
sa kasalanan na ni Adan at saka ni Eva sapagkat nung nagbigay po ng utos ang Diyos, sila po ay nagkasala. Hindi po sila nakatiis. Hindi po sila nakatiis dahil umiral po sa kanila ang kanilang pansariling hangarin, pansariling layunin, at pansariling atikain sa buhay. Biruin mo, sinabi ng Diyos na wag kayong kakain ng anumang halaman sa lupaing ito, maliban doon sa nasa gitna. Pero anong ginawa? Nilabag po nila ang utos po ng atin pong Diyos. Kaya nga po, sabi nga po ay, yan po yung dahilan kung bakit ang tao po ay nalayo po sa Panginoon. Ano po? Nalayo ang tao sa Panginoon. At ang pang-apat, sabi po dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ayan. Napakabait po naman po ng Panginoon, ano? Sa kabila po ng atin po mga pagkakasala. Sabi nga po, gumawa pa rin po siya ng mga kadahilanan para po mapalapit po tayo sa Kanya. Amen po ba? Ang kaalam po ba ninyo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang plano pala ng Diyos, wag mamatay ang tao. Pero bakit namamatay? Dahil po sa kasalanan. Ano po? At ang panghuli po, sa pang-apat, sabi po dito, sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng, buhay na walang hanggan. Ayan. Napakabait naman po ng Panginoon, Sabi nga, kahit po tayo nagkasala, talagang gayon na lamang po yung pagmamahal at pag-ibig po niya sa atin. Binigyan po niya tayo ng pagkakataon upang tayo po ay makapamuhay na muli. Yan. Para sa atin pong Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon, isang malaking pagkakataon para maibalik muli. Para tayo po ay makapamuhay sa atin pong, para po tayo makapamuhay. Para po sa atin pong Panginoon. Kaya yan po yung dahilan kung bakit tayo po ay hindi po dapat po na mamuhay tayo para po sa Diyos. Yan pong apat na dahilan yan. Ito ay isa na sa dahilan para tayo makapamuhay para sa Diyos. Amen po ba? Siya ay nagmula sa atin. Nilikha tayo ayon sa kanyang larawan. Hindi man tayo naging karapat-dapat pero pinatawad tayo ng Diyos. Namatay si Kristo para sa atin, para naman tayo ay makapamuhay para sa Kanya. At ang panghuli po, sabi nga po ay, mahal po tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Gayun na lamang ang pag-ibig niya sa atin, kaya naisakripisyo niya ang kaisa-isa niyang anak para lamang saan? Para wag po tayo mapunta sa kapahamakan. At yan po yung dahilan kung bakit dapat mamuhay tayo para sa Diyos. Ang sentro ng pinakang buong buhay po natin ay si Lord. Amen po ba? Ayan, si Lord ang pinakang sentro ng atin pong buong buhay. Ito po yung pangalawang tanong. Ewan ko kung meron sagot ito pangalawang tanong. Sabi po sa pangalawang tanong, mga kapatid, sabi po ay, paano tayo mamumuhay para sa Diyos? Noong una, Bakit dapat tayo mamuhay? May dahilan. Pero paano? Ito naman paano na ito? Sa atin naman ito hinahanap ng ating Panginoon. Kung paano po tayo mamumuhay dahil lahat ng bagay ay ibinigay na niya sa atin, ang pag-ibig, ang kanyang buhay, ang pagiging kalarawan niya at ang kanyang pagpapatawad. Ngayon, tayo na sa atin naman ibinalik ang tanong, paano naman tayo mamumuhay para sa atin pong Diyos? Meron pa mo po bang magbo-volunteer? Ayan. Sabi po dito sa verse 1, sa pang-araw-araw po nating buhay, mga kapatid, sabi po rito sa verse 1, 1 Peter 1,
Yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito, kaya naman dapat maging handa sa pagtitiis sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Ayan. Paano daw tayo mamumuhay para sa Diyos? Sabi po dito ay maging handa. Ayan. Yung mga tao po na talagang nagnanais talaga na makapamuhay para po sa Diyos, mahirap po bang mamuhay para sa Diyos? Mahirap po ano? Mahirap. Sapagkat sabi nga po ay sa araw-araw po nating buhay, tayo po ay namumuhay na kasama natin ang ating pong pamilya. Pero sa atin po bilang mga Kristiyano, pagka meron kang pamilya, talagang ginagawa mo ang lahat para sa pamilya. Amen po ba? Ginagawa natin ang lahat. Tinan mo si Kuya Harvey, oh. Narito sa simbahan, pero ginawa niya lahat, nag-aalaga ng bata. Yan ang pinakamagandang bagay. Bata pa, dinadala na ang anak. Ang apo. Apo ba, Kuya Harvey? Ang apo. Ayan. Sabi po sa 1 Peter 4, magdusa kasama si Kristo ay napakahirap baguhin. Ano po? Ng dati nating kinagisnan. Ayan. Kinaugalian, makalaman, at makasanlibutan. Ang magdusa at mamatay, ang nangyari po sa buhay ng ating pong Panginoong Hesukristo, nagdusa po siya, pinarusahan, at ang takot na parusa po ang inabot ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? At sabi nga po ay hanggang sa siya po ay namatay. Bakit po kaya ito nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesus? Kailangan niyang magdusa, kailangan niyang mamatay. Sapagkat kailangan pong mangyari yun sa Kanya para saan? Ang magdusa at mamatay si Kristo ay para sa atin. Yan. Hamakin mo, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay tanda ng pag-ibig niya para sa atin. Amen po ba? O, mahal po kaya naman natin ang ating Diyos. Kung mahal tayo ng ating Diyos, tayo kaya nagmamahal tayo sa ating Diyos. Maipapakita po natin ang ating pong pagmamahal sa ating pong Diyos kung tayo mamumuhay para sa Diyos bilang mga Kristiyano. Pero sabi nga po sa verse 4:1, ang magdusang kasama ng ating pong Panginoon sa Kristo, yan po ay isang tanda na sabi nga po ay kung paano po, yan po yung isang patunay na kung paano po, sabi nga po ay sabi po, magdusa at mamatay si Kristo para sa atin, tayo rin ay kinakailangan magdusang kasama si Kristo. Ang dating buhay natin na makasalanan. Pagkat tayo ay dapat nanapakong kasama ni Kristo upang ang katawang makalaman ay di na maalitin pa. Wala na sa kapangyarihan at di na dapat padaig sa kasalanan. Wala na tayong magagawa kung aasa tayo sa sarili nating kakayahan. Kakayahan na kinakailangan natin si Kristo sa atin pong buhay. So, ibig sabihin, kinakailangan po tayong mamuhay para po sa Diyos. Kailangan, kung nais po natin mamuhay para sa Diyos, meron po tayong, sabi nga po, yung mga bagay na dapat pagtiisan sa atin pong buhay. Dati-dati, nung hindi po ako Kristiyano, alam po ba ninyo kung nasaan ako pag-araw ng linggo? Nasaan na maraming tao pag-araw ng linggo? Nasaan? Siyempre, yung namang mula Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, Saturday, ang katwiran ng iba, ano naman ako ba? Ako naman yung magpapahinga naman ako. Ang kapahinga ng tao nung araw, marami akong nakikita. Patawarin tayo ng Diyos, pero ito po ay totoo. Marami po ngayong nakaupo saan? Saan nakaupo? Yan. Nakaupo sa mga bagay na hindi po talaga ninais ng Diyos na iyon ang dapat ipamuhay. Ang nais po ng Diyos na ipamuhay yung pag-araw po ng pamamahinga. Sabi po ng Lord, italaga ninyo sa akin ang araw ng kapahingahan. Ano po yung araw ng kapahingahan? Araw po ito ng
Sunday. Pero yun po ninyo, 6 na araw po tayo magtatrabaho para sa buhay natin. Amen po ba? 6 na araw. Pero yung isang araw, Sunday, italaga ninyo sa akin ang ikapitong araw. Yung Sunday, para naman kanino? Para kay Lord naman. Hindi, ang gusto natin, lahat para sa atin. Meron daw namamalimos na pulubi. Palimos po. Ay, pasensya na po. Meron po akong pera dito. Kaya lang, 7 na po ang nasa ako. Ito na po, bigay ko na po sa inyo yung 6. Akin na lang po yung piso para maging 7. Aba, binigay ko na nga sa iyo yung pinakamas marami, yung piso natitira sa akin. Hinihingi mo pa? Ganyan po tayong tao. 6 na araw para sa atin, bahala kayo kung anong gagawin ninyo sa 6 na araw. Pero yung ikapito sa akin naman, mga kapatid. Di lang masabi ng Lord, please. Ano po? Sapagkat yan po yung buhay at pamumuhay na karapat dapat na ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Sabi nga po ay, mamuhay tayo na mayroong tiisin. Naku po, linggo, bukas ay Lunes, maglalaba ako. Ang dami ko labahin, hindi ako nakapaglaba. 1 linggo, bukas gagamitin. Ano nang nangyari? Kaya minsan, para kay Lord, minsan nakukuha. Ano po? Yung isang araw para sa Diyos, nakukuha pa natin. Pero sabi ng Diyos, italaga ninyo sa akin pag sinabing italaga. Sino makapagbibigay po dito ng kahulugan ng italaga? Ilaan, ibigay talaga. Wala ka nang gagawin kundi itatalaga mo ang iyong buhay para sa Diyos. Isang araw lang, di pa natin magawa. Gusto natin lahat, puro atin. May tama ba tayo dito? Wala naman ano. Okay, purihin po ang ating pong Panginoon. Pangalawa po, sabi nga po ay, kung tayo po'y nagdanais na makapamuhay para sa ating pong Panginoon kung paano, kinakailangan po yung katawan po natin na talagang makasarili. Ano po? Gusto natin, puro atin. May gagawin ako, may pupuntahan ako, meron akong appointment, meron akong ano. Pero sabi po dito, upang ang katawan makasalanay, hindi maalipin pa, wala tayong magagawa kundi aasa tayo sa sarili nating kakayahan na kinakailangan natin si Kristo sa ating buhay. Pagka tayo tinamaan ng sakit sa buhay natin, Lord, patawad. Di ba? Natatawag natin si Lord pagka tayo may malaking problema sa buhay natin. Pero pagka as-is lang ang buhay at pag-okay lang, sige lang, go lang ng go kung ano yung gawain natin. Pero isa lang araw ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Italaga natin sa Kanya ang araw ng pamamahinga. Sapagkat ito po ay araw ng kapahingahan para sa ating mga katawan, espiritu, at kaluluwa. Ayan. Ito ay kapahingahan po natin. Pangalawa po, sabi nga po ay, paano ba tayo mamumuhay kasama? Mamumuhay para sa Diyos? Sabi po ay, kinakailangan po nating mamuhay na mayroong, mamuhay tayo na mayroong pagtitiis. Ayan, tiis-tiis lang. Sabi po dito, ang isang kawal ay nagpapakasakit ka bilang isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay di dapat na makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal at kinakailangan po ng isang disiplina at pagtitimpi sa atin pong mga sarili. At handang magbata ng hirap alang-alang kay Kristo, hindi lamang sa tayo ay iniligtas ng Diyos, kundi sabi nga po ay kinakailangan mamuhay tayo ayon sa kabanalan, sapagkat sinabi ni Pablo na tayo po ay hindi dapat, ang isang pinuno po ay hindi dapat makisangkot sa mga bagay na hindi naman kabilang na sa dapat na pagsangkutan. Sapagkat sa mga bagay sa mundong ito ay nagiging balakid
sa atin pong mga buhay. Ang makabundo pong gawain po natin sa buhay po na ito po ay nagiging isang balakid para po tayo ay hindi po makapamuhay na para po sa atin pong Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Biblia, ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay ay aani ng buhay. Subalit ang nagsisik sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Mamili kayo, buhay o kamatayan. Ibig pong sabihin ng kamatayan, yung pong tayo po ay dahil sa ating kaabalahan sa buhay na ito, na marami tayong iniisip, maraming binabalak, maraming problema, maraming dapat gawain. Sabi nga po, ito yung nagbabadya sa atin upang tayo po ay sabi nga po ay mapalayo sa atin pong hindi po tayo makapamuhay para po sa atin pong Panginoon. Kaya po ito ay nag-aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman, ayon po sa Roma, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan, subalit ang nagsisikap ukol sa espiritual ay aani po ng buhay. Ano po yung sinasabi ditong aani po ng buhay? Sapagkat sabi nga po ay, kung ikaw ay nagtitiis alang-alang sa ating Panginoon, yun ang aanihin mo, buhay na walang hanggan. Ngayon po ba? Kaya nga po ang pagtitiis sa buhay po na ito po ay, sabi nga po ay, hindi po ito nababaliwala. Hindi po ito nababaliwala sa harapan po ng ating pong Panginoon sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat ng ating iniisip, ginagawa, sinasalita. Kaya bilang mga Kristiyanong may nais mamuhay para po sa Diyos, kinakailangan po na tayo po ay kinakailangan po tayo ay umani po tayo ng mga tiisin. Ano po? Talagang sabi nga ay sukdulang ang sarili natin ay atin pong pinipighati dahil sa atin pong mga pansariling hangarin para lamang sa ikaluluwalhati po ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Minsan meron tayong gagawin. Kung gagawin, kaya lang hindi bigay. Ako kayo magsisimba o kaya hindi. Naku, napakalaga pa naman ang gagawin. Minsan magdedesisyon tayo ng isang bagay na kung sino yung pinakamahalaga sa atin. Pero kung tayo po ay namumuhay para po sa Diyos, sabi nga po, magdedesisyon tayo alang-alang sa kapurihan ng ating pong Lord. Sapagkat tayo naniniwala, ang Diyos ay walang imposible sa mga bagay na ninanais natin na malutas sa atin pong mga suliranin. Amen po ba? Ang mga trabaho sa bahay, maraming araw. Bigyan po natin yan ng araw na hindi po tayo maaabala sa araw po ng ligo sapagkat ito po yung buhay na nais ng Diyos na dapat po nating ginagawa para po tayo ay makapamuhay. Minsan po naisip po natin na si Lord naman ay mabuti. Si Lord naman ay mabait. Si Lord naman ay tapat. Oo, mabuti po siya, tapat. Pero minsan, ang mga nagbubunga po yung mga bagay na ginagawa natin. Amen po ba? Example, kapag ikaw ay naghanap buhay ka sa araw ng linggo, minsan, pagka ang Lord ay kumilos, hindi ka makakahuli. Ano? Minsan mag-iisip tayo sa sarili, ba't tayo hindi nakahuli? Ay, linggo nga pala ngayon, bakit po kayo nakapagsimba-simba? Nakalimutan ko kasi. Okay, di tayo lampasan kasi nakalimutan. It's impossible. Sapagkat sa lahat po ng araw, ang araw po ng linggo, yan ang pinakang tandang-tanda ng mga Kristiyano. Amen po ba? Dito po tayo inihahanda ng Diyos. Kasi ito po yung araw na kung saan ay kinakailangan po siya ay atin pong luwalhatiin, papurihan, sambahin, pasalamatan sa lahat ng bagay na ibinibigay niya para po sa atin. So, kaya nga po, kung tayo may trabaho at itinapat sa araw ng linggo, sorry na lang tayo. Sapagkat naniniwala tayo, ang Diyos ay gagawa para po sa atin.
Alam po ninyo, meron po kaming member doon po sa Bumbong. Namumroblema po siya. Siya po ay isang worker ng iglesia. Siya po ay isang midwife, medical technology, medtech po siya. At siya po ay naka-assign po doon sa Binahonan Hospital. Nagtataka siya, bakit kung kailan araw ng linggo, tsaka bibigyan siya ng pasok? Nahihirapan po ang kanyang sarili. Sabi ko, nasa sa iyo na yan. Desisyon mo na kasi yan. At maaari yan ay isang pagsubok lang sa atin ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, papayuhan lang kita kapatid, pero huwag kang magagalit. Di ko naman sinasabi na ikaw ay mag-resign or ano. Sabi ko, bakit hindi mo subukan na ikaw ay magpalipat ng ibang araw? Na makipagpalit ka, kung meron man doon mag-aano ay ikaw ang papalit sa araw ng Huwebes, ganyan. Sabi nung wala talagang puro talaga ang kanilang pahinga, puro linggo. Tapos ikaw na Kristiyano, sa Huwebes ka ilalagay, sa Biyernes, sa Martes, ganyan. Sabi ko, mag-resign ka kaya. Tingnan natin kung ano yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Salamat po sa Panginoon. Sabi Ate Saylay, salamat sa iyo po mga payo. Sabi ko, bakit? Nag-resign ako, pero nag-apply ako sa, ano ba yung tawag doon sa outdoor, sa labas? Ate Delia, alam mo yon, sa labas nagtatrabaho, hindi sa ospital. Nasa field po siya, nasa field. Ang kahalagaan mo sa kanyang desisyon, nag-resign siya, tinanggap naman yung kanyang resignation letter, sa field po siya natanggap. Pagdating sa field, alam po ba niyo kung saan iniligay ng Panginoon? 3 araw lang ang pasok niya. Yung 4 na araw, rest day niya. Purihin ang Panginoon, di po ba? Ganyang gumawa ang Diyos sa buhay po ng mga taong nagnanais mamuhay para sa ating pong Panginoon. Tinutulungan tayo ng ating Panginoon para wag lang maliban ang ating pagsamba para sa Kanya. Ang Diyos ay gumagawa para sa atin. Amen po ba? Kapatid, anong problema mo sa ngayon? Marami tayong problema. Problema sa buhay. Pera, yan, higit sa lahat. Mahirap ang buhay, tama ba? Pero ang tanong, hindi naman tayo nawawalan, hindi naman tayo nauubusan. Araw-araw tayo kumakain. Dahil saan? Dahil kay Lord. Yan po yung kagandahan na meron tayong Diyos sa ating pong buhay. Hindi po natin masyadong binibigyan ng kahalagaan, masyado yung pagdating po sa buhay po natin. Sapagkat alam natin, kilala natin siya kung sino siya, na kaya po niyang gawin ang lahat ng bagay para po sa ating pong buhay. Amen po ba? Alam po ninyo, meron po akong karamdaman, mabigat po itong karamdaman po na ito. Ito po ay ayaw kong sabihin sa inyo, pero meron po akong takot sa sarili ko. Sabi ko, Lord, kung kukuhanin po ako ngayon na, gano'n na eh. Pero kung ayaw mo naman, Lord, ako kukuhanin at meron pa kayong plano sa buhay ko, pagalingin po ninyo ako. Purihin po ang Panginoon. Alam po ba ninyo, nawala ang lahat ng aking nararamdaman sa aking katawan. Bakit? Kasi inihanda ko ang sarili ko. Puri lamang di kuhanin na ninyo ako, pero kung ako'y pagagalingin mo, Lord, purihin ka sa aking pong buhay. Kaya ang ating pong Panginoon na pinaglilingkuran, sabi nga po ay, kung tayo po ay nagdanais na mamuhay para po sa ating pong Panginoon, mga kapatid, huwag nating panghinayangan ang mga pagkakataon na tayo ay makapagpuri sa ating pong Diyos. Sapagkat siya po yung Diyos na talagang nagmamay-ari ng ating buhay. Siya po yung Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Sabi nga po, ang hirap po magtiis, di po ba? Mahirap po ba magtiis? Alang-alang sa buhay po natin. Kinakailangan po natin magtiis. Pero sabi nga po, ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay magkakamit ng buhay. Magkakaroon tayo ng sabi nga ay, nalalampasan natin ang lahat ng uri ng mga pagsubok sa buhay natin. Binibigyan tayo ng Diyos ng tatag, binibigyan tayo ng Diyos ng lakas. At wala tayong pagkaalinlangan sa Diyos na pinaglilingkuran natin kahit tayo nagtitiis na hindi tayo pababayaan, hindi tayo kanyang iniiwanan. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, sabi nga po sa ating po kahuli-hulihan,
Ito na po yung kauli-ulian. Yung po daw mga tao na kung paano daw po tayo mamumuhay para po sa ating po Diyos. Sabi nga po ay, kinakailangang mamuhay po tayo ng mayroong pag-ibig. Ayan. Bakit po ba tayo naligtas? Ba't po ba naligtas tayo? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero paano kaya natin magagawa na tayo makapamuhay para sa Diyos? Dahil saan? Dapat dahil mahal natin ang Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ay mapagbaka. Binabata natin ang mga bagay para na isinasaalang-alang natin ang atin pong Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya napakahalaga po, sabi nga po ay, para daw po tayo makapamuhay para po sa ating pong Panginoon, kinakailangan na manatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pong buhay. Sabi nga po, ang pag-ibig ay mapagbata. Nasasala ang lahat ng pasakit at paratang kahit di naman ito totoo. Tayo po mga kapatid, mas madalas tayo ay meron po mga suliranin sa buhay. Bakit kung kailan ako naging Kristiyano, tsaka naman ako nagkagawa nito? Pero alam po ninyo, ang ating po Diyos, hindi po Diyos yan ng kawalan. Siya yung Diyos na sabi nga po ay lahat ng bagay sa buhay natin ay meron po siyang katampatang kasagutan para sa lahat ng ating pong mga problema sa ating pong buhay. May problema ka sa eskwelahan, manalangin ka. Sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin at kayo ay aking bibigyan ng kapahinganan, may mga problema. Yung walang mga pera, walang pang-tuition. Kayong lahat ng mga napapagano, bibigtang libasa yung mga pasanin, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humanap kayo, humingi kayo at kayo ay aking bibigyan. Humanap kayo at kayo ay ano? Makakasumpong, pumato kayo at kayo ay aking pagbubuksan. Kita po yung mga tugon ng Panginoon, kapag humanap ka, makakasumpong ka. Kapag humingi ka kay Lord, ano? Bibigyan ka. Kapag ikaw ay kumato ka, ikaw ay bubuksan. Ayan po. Ganyan po kabuti ang atin pong Panginoon. Talagang sabi nga po, inilaan niya ang lahat para po sa atin. Pero tayo po mga kapatid, kaya po kaya natin makapamuhay para po sa ating pong Panginoon sa araw-araw? Oo, nagtitiis po tayo. Pero ang bawat pagtitiis natin alang-alang sa Panginoon, ito ay isang pagpapala para sa ating pong buhay. Alam po ninyo, madalas mawalan ako ng pera. Pero dahil din naman sa pagbibigay sa akin pong mga anak. Pero sabi nga po ay maraming himala na ginagawa ang Diyos sa akin pong buhay. Minsan may bigla na lang dumarating na dito sukat akalain. Na sabi ko, Lord, salamat. Dahil yung mga tiisin po namin ay talagang hindi po ninyo kayang tiisin ang lahat ng, sabi nga ay umaasa at nagtitiwala sa iyo. Kaya kung tayo man ay nagtitiis para sa Panginoon, kapatid, huwag ka nang mag-alinlangan sa ating pong Diyos sapagkat kilala natin siya kung sino siya. Kung ang buhay natin siya ang nag-akda, para ano pa kaya yung mga bagay na kailangan natin sa ating pong buhay ang hindi po natin makamit at hindi po natin matanggap. Kaya nga sabi nga po ay, kung nais po natin mamuhay para po sa ating pong Panginoon, kinakailangan po natin ng tatlong bagay. Una, kinakailangan po tayo po ay magdusa. Ayan. Nagdudusa ba talaga tayo? Ano yung pinagdurusahan natin? Mahirap baguhin, yung dati nating nakagawian na. Pero sabi nga ay nahihirapan tayo dahil gusto ng Diyos na tayo ay maging maayos ang pamumuhay natin. Pangalawa po, mamuhay na kasama yung ating mga tiisin. Talagang ganyan, nagtitiis po tayo sa ikararangal ng ating Panginoon. Pero kung tayo po ay namumuhay sa karangalan ng Panginoon, walang hindi na ibibigay ang Diyos para po sa atin. Amen po ba? Kinakailangan po na talagang tayo ay patuloy naman palataya sa Kanya. At ang pangatlo po uli,
kinakailangan po tayo na mamuhay na mayroon pong pag-ibig. Ayan. Ano po? Yan minsan na madalas na problema ng mga Kristiyano, no? Sabi nga po ay mahirap, madaling bumait, madaling maging Kristiyano, pero ang magpaka-Kristiyano, napakahirap. Ano po? Napakahirap magpaka-Kristyano. Pero sabi nga po ay kasama po ito sa buhay po natin. Sapagkat po ito ay isang buhay na kung saan ay magiging magpapasakdal para sa atin. Ang pagpapasakdal po yung tayo po ay magkaroon po tayo ng kabanalan. Ano po? Marami po mga Kristiyano na sa halip na mabigyan ng papuri ang Diyos, minsan nalalait pa ang Diyos. Sino mo ayun naturang makita mong sisimbalinggoy. Ngayon nakaupo na sa nakaupo. Ayan, minsan maririnig natin. Nakakasakit po ng damdamin. Ano po? Minsan po nasasaktan ako kapag naririnig kong ganun yung naririnig ko. Kaya sabi nga po ay, yung lahat po ng pasakit, tinanggap na ng Lord. Sa ngayon, na kinakailangan na lang naman natin po ay mabuhay po tayo para po sa ating pong Panginoon. Isang kahilingan ng Diyos na kinakailangan po nating mabuhay para po sa ating pong Panginoon. At pagdating po ng takdang panahon, mga kapatid, ito yung masakit. Ang lahat po ay haharap sa hukuman ng ating pong Panginoon. Kristiyano man o hindi Kristiyano, haharap tayo sa hukuman ng ating pong Panginoon upang ipagsulit ang lahat ng ating mga ginawa sa ating pong mga buhay. Kaya ngayon pa lamang po mga kapatid, tayo po ay binibigyan na ng Panginoon ng sabi nga po ay isang pinakamagandang mensahe para po tayo po ay makapamuhay para po sa ating pong Diyos. Okay, mahirap, pero kaya po natin itong mapagtagumpayan. Amen po ba? Kaya nga po, sa ngayon po ay, sana po ay, ang Diyos po ay patuloy po natin magpapurihan sa ating pong mga buhay sa marami pong mga pagkakataon. Sa Diyos po ang papuri. Hello. Okay po, maraming salamat po sa lahat. Nabilis po ba kayo sa ating narinig na salita ng Diyos? Amen. Tama po yun mga kapatid. Huwag po natin isangkaran ng ating ng dahilan ng ating mga trabaho. Pag-araw ng linggo, halalahanin po natin para sa Kanya po yun. Kasi sa loob ng isang linggo, isang araw lang ang hinihingi niya sa atin. Hindi po ba? Amen. Ayan. Ngayon po ay dadako po tayo sa pag-ooperate. Okay po mga kapatid, tayo po ay tumayo. Awitin po natin ang Amay Tanggap. Pusong ay lubog
doxology. Ang Ama ay papurihan, ang Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Salamat po Panginoon sa umaga pong ito dahil muli po ay nakarinig kami ng iyong mga salita na talaga po namang paalala po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sapagkat ito po ay naging paalala po sa bawat isa sa amin na magagamit po namin upang kami makapamuhay na naayo po sa iyong kalooban. Kaya sa amin po pasamantala pag-iwalay, nawa po'y pagkaloob niyo po sa amin ng iyong basbas at pagpapala. Mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisa ng Santong Espiritu simula ngayon at magpakailanpaman. Amen. Tatlo po amen. Makakaupo na po ang lahat. Ayan mga kapatid, pasensya na po. Nalimutan po natin yung ating bisita kanina. Nawala po sa isip ko nung matapos yung pagpapatutuo. Pero nung bagong pasok pa lang siya, sabi ko pag ako nakipag-present siya po ang unahin ko magpapakilala. Pero nakalimutan. Ate Belinda, ano po ang pangalan ni nanay? Medina. Medina. Permina Belinda Medina. Nandun na lahat yung M. Yan. Ate Medina, welcome po kayo sa ating bahay-sambahan at welcome po kayo sa lahat ng kapatiran. At sana po ay hindi lang po ito yung una nating pagkikita-kita at sana po ay maging lagi po kayong kasamahan ni na Ate Belinda. Si Nanay Medina po ba ay may asawa pa po? Mayroon pa po. At sana din po ay makasama din po ninyo siya. Ayan. Kasi po, kaya ko natanong po kasi dalaga na po yung dalawa. Dalaga na po yung dalawa. Akala ko dalaga din siya. Ayan, amen. At yun po, yung buhay na po ay biyaya po ng Diyos po yun sa atin. Kaya sana po ay maisama din po natin siya dito sa atin. Kaya ayan po mga kapatid, ay dadako na po tayo sa announcement po sa mga pagbabalita po. Sa araw po ng Biyernes, mayroon po tayo prayer meeting. Nung nakarang Biyernes po, kung maulan po siya, kaya naging online po tayo, online prayer meeting. Pero ginawa lang po natin yun kasi maulan po. Wala po ang ating kapatiran. Dahil nga po sa ulan, ginawa po natin prayer meeting siya. Pero pag kayong wala pong ulan, automatic po dito po tayo sa ating bahay-sambahan. Ayan. Mayroon po tayong online prayer warrior dyan. Tuwing Merkulis po yan. Alas 8 po siya ng gabi. Ay kung sino po ang nagnanais po na makasama, ay mayroon po tayong JC. Maki-join lang po kayo doon sa ating JC. Ayan, prayer meeting 7:30 hanggang 9:30 po yan. Next po. Mission visitation, morning ship, ano po yun? Ship, worship team.
alas 6 po yan, practice. Tapos, ano pa po? Sunday school, alas 8. Tapos po noon, ating worship ay alas 9. Wala muna. Hapon na. Ayan. After po ng service po natin, yung kababaihan, mayroon po silang gawain po dito. Tapos yung youth po natin, ay alas 3 po, ang youth ministry, mayroon po sila. Tapos, hindi po, yung kabataan po yan. Yung children ministry, alas 3. Katapos yung ating mga youth, ay 5:30 po. Katapos, ayun po, yung ating daw gawain sa kinabuugan, ay Sabado ng hapon. Anong oras po yun? Mga 3. Madam President, natutulog na po, huwag niyo pakialaman siya. Ayan lang po mga kapatid. At ayun, awitin po natin. Tayo po ay tumayo. Awitin po natin yung resessional. Ang Diyos ay sumating tuwina hanggang muling pagkikita. Taglayin mo ang linggap niya at ang lakbayin mo'y giginhawa. Sa muling pagkikita sa paanan ni Jesus. Sa muli nating pagkikita, patnubayan kanawan ng Diyos. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat.